ang mga magkakaigitan yan. Oh, ang mga swapang pa naman yung iba dyan. Talaga may pipiyok dyan. Kasi sandali, hindi pwede yung ganire. 200 million lang sa akin. Tapos sa kanya, 500. Oh, doon pa lang daw, pork barrel time to, may nagre-reklamo na. How much more ngayon? Magkano? Tingnan nyo. Sabi ni Lacson. Teka muna. Medyo lamang na yata ito. Medyo kaswapangan na yata ito. Pero pag ngayon, of course, may inflation tayo. Pero at lumaki na rin yung budget. Kaya hindi umaasenso yung Pilipinas today. Kasi, oo nga, lumalaki yung budget, lumalaki yung utang. Pero saan napupunta? Yan hong binabanggit nyo na alokasyon sa mga senador. Ano po yan? Kaninyo ang figure ay 6 billion pero yung 6 billion na iyon ay pondo na maaari nilang i-allocate sa mga gusto nilang proyekto? Sino dito ang Banateros? Eto, tinakil ko na to noon. Ewan ko kung natatandaan nyo. Merong isang senador, di ko nalang pinangalanan noon, na tinanggal yung mga budget. Naalala nyo? O, sino nakaalala nun? Tinanggalan siya ng mga budget. Kasi, kalaban siya. Naalala nyo? Eto na, oh. Eto. Lumalabas na. Actually, naka-appropriate na yon. Dahil nasa budget na eh. Kasi bawal nga yung yung i-identify mo yung proyekto. Ayan, oh, sinagot ng mga ano. So, tama tayo nun, hindi ba? Eto, kino-confirm na talagang tinatarantado. Ba't nalalaki mata mo? Bakit? Para mawala yung eye bags. Hagad daw ako eh. Hagad ako. Dahil nung after 2013, sinabi na nga ng Korte Suprema, bawal na yon. Pero nasa budget na yon, pero nagkakaintindihan na rin na pet project ng kung sino-sino yon. Hindi lamang sa Senado, kundi sa Kongreso. Kaya nga, alam mo na, may natanong akong congressman, maski sila nagugulat din yung ilang kongresista na hindi ka bahagi dito, no? Kasi tinanong ko sa at least sa isa, ilan na ba ang congressman na kontraktor? Nako po, sabi niya na. ang huling bilang niya 67. Ano? Ilan na ang congressman na kontraktor? 67. Dalawa na lang, bingo na. Anong business meron sila at bakit sila nagiging kontraktor? Di ba? Bakit? Meron, hindi ko maintindihan eh. Meron nga tayong batas eh. Although, ang kanilang argument dyan, mga appointed lang yan. Iba ang elected. Meron nga tayong batas na pinagbabawal yan na when you are a government official, bawal ka nang magkaroon ng trabaho, bawal ka nang magkaroon ng magko-conflict doon sa iyong appointment. Naalala nyo, kinwestiyon niya nung panahon ni Mocha? Kaya nga siya tumigil na mag-show. And as a matter of fact, tinanong niya kay PRRD yun. Ni-live niya yun, Mr. President, titigil na po ba ako? Ano sabi ni Pangulong Duterte? Ba't ka titigil? Your work has nothing to do with your appointment. Diba? Pero yet, tumigil siya. Kasi, ni-report ng Rappler yan eh. Binatikos siya. Ganito ka-plastic. Maging ang mainstream media. Pinuna siya nun. Pero ngayon, mantakin mo. Although, sinasabi nila, argument nga nila, hindi naman sila mga appointed, elected sila eh. Different yun. Still, the spirit of the law, kung bakit meron tayong batas na ganun, is para hindi magkaroon ng conflict of interest. You understand? There is a law na may ganun, na bawal ka na ngang magkaroon ng trabaho o negosyo that would conflict your appointment. Diba? Kasi magkakaroon yan ng ng conflict of interest eh. Eto, this is obvious conflict of interest. Mantakin mo, ikaw magsasabi anong proyekto. Tapos, contractor ka. Ibig sabihin ng contractor, ikaw yung provider. Kumantakin mo, parang ganire, simpleng-simple. Paikliin natin, mayor ka. Anong negosyo mo? Sound system.
meron kang patubigan dyan. So every time nagkakaroon ng event, sasabihin mo, ang kunin nyo yung sound system ko. O, magkano patong? 5 million, magkagawa tayo ng concert. Sound system, 5 million. Pero in reality, 500,000 lang yun. Yung sa'yo, yung 4.5. O, ano pa? Kailangan ng tubig dyan. Meron akong patubigan. O, sige, kunin nyo yan, tubig. O, lalagyan nyo ng tatak. Pangalan ko pa rin, ha? Kumita na nga ako sa lintik na tubig na yan, nandun pa rin yung pangalan ko. Di ba napakawalang nya? Tama, mali. Di ba? Napakawalang nya. Oh. So, ibig sabihin po nun, doon sila kumikita, kontraktor. Ilan ang kontraktor ngayon? 67. 67 na mga kongresista ang may merong ganyang negosyo. Ito nung ano pa ito, mga 6 months ago ito. 6 months ago. 6 months ago. Paano ngayon? Mga natuto na. Natuto na mangurap. Ay, di pwede yan. Congressman ako. Di pwede. Kailangan maging ano rin ako, provider. Sarili ko na. Hindi ko lang alam ngayon kung ilan na yung kontratista ng mga congressmen. Nako po. So, yung mga dating kontratista, kontraktor, naging congressmen. Nako, marami akong alam yan. Dating mga kontraktor, naging kongresista. Bakit? Just to benefit their business. Bakit? Sino ba may mga pera? Sinong kayang tumakbo sa mga lunsod-lunsod? Yung mga kontraktor, mayayaman. Ang dami ko nga kilalang kontraktor eh. Alam niyo ho ba ngayon kung sino yung mga mayayaman? Yung mga kontraktor. Sila ho ang mayayaman ngayon. Baka akala ninyo yung mga networker, hindi. Yung mga networker, nagre-renta lang ng sports car yan. Ang talaga mayayaman dyan, yung mga kontraktor. Pansinin ninyo, bakit ang yayaman ng mga kongresista? Paano nakaka-provide ng mga mamahaling mga sasakyan? Kontraktor. At yung mga congressmen, naging kontratista. Ayun, baligtad. Nagkabaligtaran na. Sabi ko sa inyo, 2 na lang eh. From 67, 2 na lang eh. Sa madaling salita, kung kontraktor ka, nagko-congressman. Kung ikaw naman congressman, nagiging kontraktor ka. Talagang grabe yun, no? Kaya tama talaga si Pangulong Duterte. Di ba? Most rotten institution in the Philippines. Itong Congress. Pinakamalala. Kaya dumami ng dumami yung mga contractors dyan sa Congress. Sa Senado, wala ako naririnig pa na contractor na senador. Nako? So pagka ganun, kita mo na agad yung conflict of interest. So talagang mamamanggil talaga yung budget natin, ang national budget. Ang nawawalan dito, yung mga kababayan natin at saka yung buong bansa kasi naiwanan tayo sa development. Nako po? Lumobo yung utang, pero walang pinupuntahan yung utang. Nako kasi po? sa simpleng negosyo, sa halimbawa, sari-sari store, Ted, di ba? Gawin na nating napaka-simple yung usapan. Huwag na natin involve yung mga bangko, mga lending institutions. Ang isang analogy dito na napakasimple, magtatayo ako ng sari-sari store, tapos? Uutang ako sa tinatawag na paluwagan. Nako? Gagamitin kong puhunan. Nako? Pero kaya ka mangungutang, gagamitin mo sa investment. Para pagka tumubo ka na, kumita ka na, babayaran mo yung utang mo, meron kang extra pera, sariling kayod mo na yon, sariling kita mo na. Ang Pilipinas, di ba nung araw magkano lang yung utang natin? Kaya nga nagkaroon ng yung sa automatic appropriations, wala dati yan eh. Pero yung panahon ni dating Pangulong Marcos Sr., nagpasa ng batas noon, I think 30 years ago, no? Na kasi nagsimulan na tayo mangutang para sa infrastructure project. At nakita naman natin, nagkaroon naman tayo ng NLEX, SLEX, yung Maharlika Highway. Medyo na talaga naman merong nakitang infrastructure project para sa development, pero galing sa utang yon. Ngayon, dahil ang debt servicing natin, automatic, dapat bayaran. Kung hindi, mamalasin tayo sa international community. Wala na magpapautang. So, nagpasa ng batas yung tinatawag na automatic appropriations law. Pero ang intention lang nung araw para sa debt servicing. Again, in the course of time, nadagdagan na yung mga provision, yung mga items sa ilalim ng automatic appropriations. Pumasok na yung IRA at ano pa mga items. Automatic appropriation, hindi na pwedeng galawin yon kasi automatically appropriated na yon sa budget. Isa yan sa bahagi ng national ng ating budget. Again, no? Yung isa, yung regular budget o yung programmed appropriation. Ito na yung laging na-insertan o kaya nare-realign.
At ang isa, yung tinatawag na unprogrammed appropriations. Ibig sabihin, yung unprogrammed naman, ito yung, alam mo rin ito, Ted, na pwede lang ponduhan yung unprogrammed appropriations kapag may sertifikasyon ang National Treasurer na merong available na pera sa National Treasury, excess, ano? Or merong Inutang. accompanying revenue measure. Ibig sabihin, magpapasa ng batas para doon sa unprogrammed appropriation, May sa source. item under unprogrammed May appropriation. source ng funding na, kumbaga. Yes, yung source, oo. Pero ang naging nakita rin natin na pati yung unprogrammed, dinagdagan nila, di ba? Kaya nagkaroon din ng controversy itong budget natin. From 281 billion, naging 731, nadagdagan ng 450 billion. Grabe, no? Umuutang ang Pilipinas para may maibulsa. Nakakalungkot. Lumobo utang natin. Sino magbabayad niyan? Taong bayan. Taong bayan po magbabayad niyan. Hindi po yung mga kongresista. Hindi, ibinulsa nila. Yun. Ito nga yung question ko, maski nasa labas ako ng Senado, na i-raise ko lang yung issue. Teka muna, napakaliwanag doon sa ating Constitution na yung Congress may only increase, may only decrease, ano? Pwedeng bawasan yung budget, yung National Expenditure Program, pero hindi pwedeng dagdagan. May not increase yung National Expenditure Program o yung tinatawag na President's Budget. Ito nga yung sinabi ko kanina na sinusumiti ng Pangulo within 30 days after SONA, yung first SONA ng bagong Pangulo, o after every SONA for that matter. So, wala rin nangyari doon kasi napirmahan na rin ng Pangulo. Wala. Yun lang. Yun lang. Ang linaw. Hindi pwedeng dagdagan, pwedeng bawasan. Yun lang ang pwedeng gawin ng House. Eh ngayon, nadagdagan na. Ang problema, ito. Napirmahan na. Nalusutan na nga tayo. Nakakonyatan pa tayo. Alam mo, ako, sana ho, mga uniform personnel natin. Tingnan nyo ho itong sinasabi ni Lacson. Kilala nyo si Lacson eh. Tingnan natin kung totoo ba ito. Wag na, eto kasi may mga hihirit na naman dyan na, may sabit din naman si Lacson. Hindi. Ang punto natin dito, kaya nga nakalagay dyan, nung pagtama, palakpakan, pagmali, banatan, magbasa. Minsan hindi kayo nagbabasa eh. Yung issue, tama ba yung sinasabi niyang issue? Yung ibang issue niya, problema niya na yun. Okay, ang tanong dito, yung issue niyan, tama ba ito na meron talagang nangangyayaring ganire? Tandaan ninyo, sino rin na nag-raise nito? Si Magalong. Eto ngayon si Lacson. Hindi ibig sabihin, lahat ng ginagawa ni Magalong, okay ako ha? Hindi, binabanatan ko rin yun. Hindi ibig sabihin, lahat na sinasabi ni Lacson, okay ako? Hindi, binabanatan ko rin yun. Pero ang punto dito, eto bang sinasabi niya may saysay? Tama ko ba yung sinasabi niya? May katunayan ho ba yan? Kaya nga ho, ganito mga sundalo natin at mga kapulisan natin. Kayo ho kayo ho ang mag-research. Sang-ayon pa ba ito sa prinsipyo na inyong sinumpaan na poproteksyonan ninyo ang taong bayan mula sa mga demonyo sa ating bayan? Hindi ako ito lang ang tanong ko eh. Hindi, yung kapulisan medyo hindi talaga sila ang dito involved eh. Iba ho kasi ang kanilang description. More on sa ating AFP. Kayong mga sundalong nanonood ngayon, wag ho kayong makinig sa akin. Ito ho, dati yung PM Mayor ang nagsasalita. Di ba? Dati ho yung kilala ho ito. Kung sa tingin niyo may konting katotohanan ng kanya sinasabi, hindi ko sinasabing gumawa kayo ng hakbang na mali. Ano yun ninyo? Siyasatin ninyo. Magtanong kayo sa mga kilala ninyong mga opisyal. Magtanong kayo sa mga kilala ninyong politiko. Sigurado ako may kilala kayo one way or another. Magtanong kayo sa mga senador na kakilala ninyo. Totoo ba na ganito talaga winawalang niya ng budget? This is literally pagwawalang niya sa budget ng bayan. Mantakin mo uutang para may maibulsa sila.
Sino magbabayad? Ikaw at ako. Tayong lahat ng mga Pilipino magbabayad nito. Payag kayo. Na pati yung anak nyo may utang na ngayon dahil sa ginagawa ng mga kongresista natin. Will you please do your commitment? AFP. Tignan po natin. Again, wala po ako sinasabing dapat kayong magrebelde. Hindi yun ang sinasabi ko. Tignan nyo lang. Silipin nyo lang. Magtanong kayo sa mga kasamahan ninyo kung totoo ba ito. At kayo mismo, pwede nyo nga lapitan si Lacson Tanungin siya. Ganito ba talaga tayo winawalang yan, itong House of Representatives? Kaya no wonder kaya nila magbayad ng mga vlogger Yung dating nakatira sa kubo-kubo, nagtatago pa nga, ayun, nakakondo na. Di ba? Meron akong alam na parang may nag-question Meron yata po. sa Korte Meron po. Suprema. May dumulog sa Sana Supreme Court. ma-resolve yung issue na yun. Otherwise, sa susunod, ano yung idadagdag naman? Baka ang appropriations. Kasi sabi nila, hindi. Sabi rin ng DBM, pati DBM nakisama na rin. Ang sabi, hindi unconstitutional yan. Kasi ang program naman yan, standby lang yan Opo, hindi naman sinabi ng Constitution na yung program appropriations lang hindi pwedeng dagdagan. Ang sinabi, yung budget mismo, yung national expense. Yun kasi ang argument ng DBM at saka ng unprogram naman yan. So hindi naman illegal yan na magdagdag. Nililinaw ni Lacson dito, hindi naman dinefine ng ating batas whether it's the unprogram or the program ang pwedeng dagdagan o bawasan. Ang sinabi ng batas, yung budget, hindi pwedeng dagdagan. Yun. Nature program, ang hindi pwedeng dagdagan o i-increase ng Kongreso, kundi pwede lang bawasan. Bahagi yun ng national budget ng NEP Opo. Yung unprogrammed so wala, nag-evolve na, sumama na saan tayo pupulutin ito at the end of the day. Opo. Napabugtong hininga na si Idol Ted.